Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyo muli, mga kapatid ko po sa Panginoon at maging sa mga nanonood ngayon sa ating pong morning devotion. Napakainam na ang buong araw natin ay nakapundasyon sa kanyang salita. Kaya ang ating pong talata ngayon na ating pong pagbubulayan ay matatagpuan po sa taga-Episo 4 verse 26. Ang sabi po ay ganito: kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Purihin po ang kanyang salita na lubos na tayong pinagpala dahil ito ang magiging gabay natin upang makapamuhay tayo ayon sa kanyang salita. Sa buhay natin, hindi maiwasan ang magalit. Bahagi ito ng ating emosyon bilang tao. Minsan, nagagalit tayo dahil sa pagkakamali ng iba, dahil sa kawalang katarungan, o dahil sa sakit na naramdaman natin. Ngunit ang tanong ay ito: paano tayo nagagalit? At ano ang ginagawa natin sa ating galit? Ang sabi ng talata, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Ibig sabihin, ang galit ay hindi agad kasalanan. Pero, pwede itong humantong sa kasalanan kung hindi natin makokontrol. Mga kapatid, tingnan natin ang talata na ating binasa. Tingnan natin kung ano ang pwedeng maging paliwanag nito. Sabi ito doon sa talata, kung magagalit man kayo. So, ibig sabihin, hindi ipinagbabawal ang galit. May mga bagay na dapat talagang ikagalit, tulad ng kasalanan, kawalang hustisya, pang-aapi. Ngunit, ang hamon na ito, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Kapag ang galit ay nauwi sa pananakit, paninira, pagmumura, paghigante, doon na ito nagiging kasalanan. Kung ang galit ay kinikimkim, ito ay nagiging puot at pait at lumalason sa ating puso. Sa talata pa rin yun ay sinasabi, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag patagalin ang galit. Mga kapatid, pwedeng magalit, pero huwag tayong magkasala. At sabi pa doon, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibig sabihin po, huwag nating patagalin ang galit. Ang hindi pagbitaw sa galit ay parang apoy na unti-unting sumusunog sa inyong kaluluwa. Kapag natulog kang may galit, dala mo ito sa puso mo at maaari kang magising bukas na mas masama ang loob mo kaysa kahapon. Ay bakit? Hindi ka makatulog. Nahihirapan ka, kaisip-isip. Kaya lalong nagiging, sabi ng iba, buryong ang iyong buhay. So,
Hayaan natin yung galit na yan. Huwag tayong padala sa galit na yan. Kundi, sabi doon, huwag nating hayaang lumubog ang araw na galit pa rin tayo. May isang batang lalaki na madaling magalit. Ang kanyang ama ay nagbibigay sa kanya ng isang supot ng mga pako at sinabi, tuwing magagalit ka, ipokpok mo ang isang pako sa likod ng ating bakod. Sa unang araw, 50 pako ang kanyang ipinokpok. Sa mga sumusunod na araw, unti-unting bumababa ang bilang. Natutunan niya na mas madaling kontrolin ang kanyang galit kaysa magpokpok ng pako. Pagkaraan ng ilang linggo, sinabi ng ama, ngayon, marunong ka nang magpigil ng galit. Bawat araw na hindi ka nagagalit, tanggalin mo ang isang pako. Habang sa tuluyang naalis ang lahat ng pako, pagkatapos ito, sinabi ng ama, tingnan mo ang bakod. Kahit wala ng pako, naiwan ang mga butas. Ganito ang ginagawa ng galit. Kahit humingi ka ng tawad, may sugat na naiiwan kung hindi mo ito agad maayos. Kapatid, ano ang makikita natin sa kwento? Kilalanin natin ang ugat ng iyong galit. Tanungin natin ang sarili mo. Bakit ba ako nagagalit? Ito ba'y makatuwiran? So, kapatid, ilagay natin, i-apply natin sa ating buhay at magtanong tayo. Bakit ba ako nagagalit? Ito ba'y makatarungan? Kung magpapatuloy ka, ikaw ang lugi. Ikaw ang talo. Ang galit, huwag nating kimkimin. Ang galit ay hindi naiilabas sa tamang paraan. Magiging sakit sa damdamin, relasyon at kalusugan. Ano pa pwede natin gawin? Magpatawad bago matapos ang araw. Sundin ang paalala ni Pablo, huwag hayaang lumubog ang araw, na galit pa rin kayo. Minsan, hindi mo mararamdaman na handa ka na, pero ang pagsunod ay unang hakbang tungo sa kapayapaan. Ano po ang pwedeng natin gawin? I-apply sa ating buhay. Gamitin ang galit sa tamang paraan. Minsan, ang galit ay maaaring maging motibasyon para gumawa ng tama, tumindig para sa inaapi, ayusin ang mali, o humingi ng tulong. Mga kapatid, sabi ng talata na ating pinagbulay-bulayan sa araw na ito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Mga kapatid, magalit man tayo, huwag nating hayaang tayo'y magkasala. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagmahal at mahabagin, salamat po sa iyong paalala na sa kabila ng aming pagiging tao, ikaw ang aming gabay upang hindi kami madaig ng galit. Turuan mo po kaming magpigil ng aming damdamin at huwag hayaang ito'y humantong sa kasalanan. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad. At palitan mo ang aming galit ng iyong kapayapaan. Kung may mga sugat na dala ng galit sa aming puso, pagalingin mo po ito at ibalik ang aming sigla at kalinisan sa Espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, ito ang aming panalangin.
Amen.